In case lang po magtagumpay ang gobyerno doon po sa forfeiture case laban sa isa pong umano ay nagkamal ng illegal na kayamanan, saan ang appeal nila nitong estate, no? Yung iiwanan po ng ari-arian na ito, yung mga kamag-anak, saan ang kanilang panik at hanggang saan po ito papanik? Hanggang Supreme Court na naman po? Hanggang Supreme Court na naman. Yan, no? They can appeal to Court of Appeals and then sa Supreme Court. But yun na nga normally, if you look at the statistics, yung mga apela, like 90%, 80% are denied. So sana hindi na patagalin ito. Question of law na lang yan But notoriously slow kasi ang ating Supreme Court, Ted. Notoriously slow ang ating Court of Appeals at mga courts natin. At alam naman natin kasi na when there is delay, there is more opportunity for corruption, for political pressure, for threats, many other undue influence sa mga puwes, di ba, o mga justices. Opo. So sana naman magpakita that we also need serious reform and commitment sa ating mga puwes and justices. Kung minsan, parang nako-co-op ng corruption yung ating justice system. Nakakalungkot na aminin bilang abogado, but that's what the records show. Opo, and thank you for being straightforward, in saying that, attorney, this morning, kasi kahit na ano pang reforma ang gawin mo dito, halimbawa sa DPWH na ito, kung sa bandang huli po, pag pinag-uusapan natin ang kasuhan, eventually po, ang absuelto ay doon po sa Sandigan Bayan o sa higher court, para hindi po ba? Kapag hindi po masama sa reforma nga, ang ating pong judiciary. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!